Hi, magandang gabi po mga kababayan kong taga-lungsod ng Maynila. Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan. Ito po ang inyong lingkod para po sa ating arawang report at update sa ating mamamayan dito sa City Hall patungkol sa krisis na ating kinakaharap, itong virus na COVID-19. At sa ganito man lamang mga kababayan, ay lagi kayo mabigyan ng mga tamang impormasyon ng mga nagaganap, at magaganap sa lungsod ng Maynila. At sana po ay nasa kayo po ay nasa kani-kaniya ng bahay. At if I'm not asking too much, please share this live streaming to your loved ones, friends and family, no? At sa mga lahat ng kakilala ninyo para na sa ganoon ay lagi sila mabigyan at mag-guide ng mga tamang impormasyon na nangyayari sa ating lungsod ng Maynila. Then mga kababayan, let me start updating you about patients or individuals who acquired or nahawa ng COVID-19 at mga posibleng nahawa ng COVID-19. Today, mga kababayan, meron po tayong 11 na bagong confirmed cases sa lungsod ng Maynila na positive po sa COVID-19. At 379 na po ang total ng ating COVID-19 virus carrier na taga-lungsod ng Maynila. At sa listahan naman ng PUIs, dalawa na po ang basis, dala ng mga bagong guidelines na ibinibigay sa atin ng Department of Health. Meron no tayong bagong 99 na probable PUIs awaiting results. Kaya ang total po natin ay 395 na probable. At sa atin naman mga suspected PUIs, no, meron po tayong bagong 45. At ang total po natin ay 87. So nasa screen po ninyo mga kababayan yung mga kung saan area para magkaroon man lamang kayo ng CP o kopya nitoong mga areas kung saan may presence ng COVID-19 virus positive and PUIs o para naman na kayo makapag-ingat din at malaman ninyo na sa inyong komunidad ay merong positibo. Itong impormasyon na ito ay para magkaroon ng gabay ang bawat isa sa atin para sa maigting na pag-iingat, mga kababayan. And 36 na po ang gumaling sa lungsod ng Maynila. Sa Santa Ana Hospital po ay 18 na ang gumaling. At sa private hospital po ay 17 at isa naman sa San Lazaro, mga kababayan. At ang update natin sa bagong tatag tulad ng MIDCC sa Santa Ana, yung Manila Infectious Disease Control Center, meron po tayong bagong tatag na kung saan binabahay na po natin sa isang pasilidad. Yung ating Delpan Evacuation Center ay kinonvert natin as Delpan Quarantine Facility. Ano po ang ibig sabihin nun? Yung pong mga PUIs, no, ay ibinabahay natin doon, inilalayo natin sila na posibleng makahawa kung sila'y positibo. O posibleng lumala ang sitwasyon nila kapag nasa mga bahay-bahay sila. So ang ginawa po ng inyong pamahalang lungsod, nagtatag ng bagong pasilidad kung saan binabahay natin sa Delpan Quarantine Facilities na inaprubahan din po ng Department of Health. Ang namumuno po dyan ay ang ating Manila Health Department led by Dr. Poxa Pangan and Dr. Pardilla. Si Dr. Padilla is the Director of Santa Ana Hospital. Si Dr. Pardilla ay yung pong aming assistant na tumutulong sa amin sa Manila Health Department ni Dr. Pox Pangan na aming Director. So, meron na po tayong 45. Mapupuno na po yung ating quarantine
area. But ano po, bakit sila nandoon ay sila po ay naghihintay na lamang ng resulta na ginawang test swab. Yung pong test na ginagawa natin ay swabbing, no? At ito ay isinusumiti sa mga makina ng mga professional what we call that medical facilities, no? Kaya mag-aantabay lang sila ngayon. Kung sakali yung PUI nagpositibo, dadalhin naman po natin sila doon sa itinatag ni Pangulong Duterte na facilities sa Ninoy Aquino Stadium. No? Meron ho tayong 112 bed capacity. No? It's a hospital setting na ang mga doktor naman ay doktor ng Armed Forces of the Philippines. At meron na po tayo dong 4 na napadala at dyan na po naman natin dadalhin din yung iba nating mga posible nagpositibo sa COVID-19. Ngunit, kung halimbawa naman ay severe yung case ng isang COVID-19 virus carrier, ay siya po ay dadali naman sa Santa Ana Hospital. Ayan po mga kabayan. Para lang po magka-idea kayo on what's going on and what's going to happen. So far, kaya pa ng ating mga pasilidad, pero again and again, lumalaki po ang numero natin. At the end of the day, ang bottom line, nakasalalay sa inyo po ang pagdami ng COVID-19 virus sa ating pamayanan. Kaya po, muli at muli, ako'y nakikiusap, stay home, stay healthy, and stay safe. Yan po ang laging panawagan ng ating national government at local government. Okay? Ngayon naman, mga kababayan, i-update ko kayo sa massive testing na ginagawa ng lungsod ng Maynila. Today, total na test swab, no, is 1,530 na po. Ayan. Ganyan na po karami ang natetest natin, swab test sa Maynila. At lahat ng yan ay nag-aantabay lamang ng resulta. At ito naman, ang maganda, mga kababayan, tinutulungan tayo ng national government through DOH sa mga partners nating ospital, no, sa ating bansa. At same thing with mga private hospital. Yan po mga kababayan na ngayon. Patungkol naman sa ating distribution ng food box, no? I-update po namin kayo. Today po, nakapag-deliver tayo ng 8,314 na food box sa ating mga pamilya sa lungsod ng Maynila. Total po natin ay 331,800 families na po ang nabigyan ng food box. Yan po. Pangalawa, ito po yung mga patungkol sa ayuda, no? As of today, ay halos lahat po ng barangay, lahat po ng barangay ay nabigyan na ng CACAF, no? Or City Amelioration Crisis Assistance Fund. Ito po yung 1,000 pesos, no, na pandagdag man lamang upang maibsan yung dinaranas ng ating mga kababayan na kahirapan sa mga panahong ito. Maraming pong uri ng kahirapan tayong pinagdadaanan. Psychological, emotional, at economical, no? Yan po ay ito yung economical. At hoping na kahit papaano sa maliit naming kaparaanan ay maibsan man lang namin ang mga pangangailangan ninyo. Pero kahapon, based sa inyong mga pinadalang message sa amin, marami pa pong hindi na isama sa listahan. At alam naman po ninyo ang ginawang aksyon ng lungsod ng Maynila. Matapos natin maibigay yung itinakda na naunang datos na nakuha ng pamahalang lungsod sa inyong mga barangay official, ay meron pa po tayong kakulangan. Kaya ang ginawa po natin ay hinikayat natin ang mga barangay officials
no, na gumawa ng reconsideration letter or request. At kahapon, na hindi naman kaila sa inyo, napagbigyan po natin ay humigit kumulang 19,000 families. Kaya po overnight ay gumawa tayo ng paraan dahil meron pa naman po tayong salapi na natitira sa ating 591,500,000 na perang inilaan para sa City Amelioration Crisis Assistance Fund. So, madalit salita mga kababayan, napagbigyan na natin yung 19,000 mahigit na pamilya na inirequest muli ng inyong mga barangay. Yan po yung kahapon. Today, mga kababayan, no, meron na po tayo muli, sabihin, bagong sets of reconsideration requests coming from your barangay officials. No? Ngayon, ang total po ay 23,217 families pa ang nire-request ng ating mga barangay official. No? Sa District 1, 33, sa District 2, 22, sa District 3, 14, sa District 4, 38, sa District 5, 28, sa District 6, 21. Total of 156 barangay. Ang total ho niyan ay 23,217. Ngayon, kaya kung bakit wala pa kayo nakikitang data sa inyong screen, sapagkat ito po ay katatanggap ko pa lamang ng request na ito. No? Pero, gusto ko lang papapanatagin ang inyong kalooban sa mga barangay official na nag-request kahapon, no? Na aming na-receive na ngayon, ang total, as of 12 p.m. today. Ang request, 23,217, amounting to at 1,000 pesos per family, that is 23,217,000. Okay. Mga kababayan, kanina po ay ako'y nagkukwenta ang mga salaping natira, no? At salaping isinoli ng ating mga barangay chairman na maraming nagsoli din ng sobra. Ngayon mga kababayan, ang salaping tangan-tangan po namin ngayon ay humigit kumulang 13 million pesos na lamang ang natitira doon sa 591,500,000 CACAF Fund or CACAF 2020 Ordinance. So ano pong ibig sabihin mga kababayan? Kulang pa ho tayo ng 10 milyon, humigit kumulang. Kaya po gusto ko lang ipaalam sa inyo, huwag kayong mag-alala, you consider this approved. Bakit po? Kaya ako sinabing, consider this approved because it needs legislation. Okay. Meron tayong 13 million. Kung ima-minus natin sa 23,217, kukulangin ako ng humigit kumulang 10 milyon. Ngayong gabi, about a few minutes ago, kausap ko po si Vice Mayor Hani Lacuna, si Majority Floor Leader Joel Chua, si ating Treasurer Jazz, si City Budget Attorney Grace Chua, at si Assistant Secretary Letlet Sarkal, at amin pong pinagpulungan. At kasama rin si Councilor Jong Isip. No? Nagpulong po kami ngayong gabi. Naghanap po kami. Katulad ng mga napangako ko sa inyo, hindi tayo titigil hanggat meron tayong mapagkukunan. Okay? Ngayon po, nakakita na po kami ng pondo. Nakahanap na kami ng additional 10 million. So, ano po ang magiging proseso? Kaya, ganun din po. Kailangan namin gumawa ng bagong batas. At akin pong pinakikiusapan si Vice Mayor Hani Lacuna, si Majority Floor Leader Joel Chua. Bukas, para po mas mabilis, pipilitin po natin laging mabilis, hanggat kaya mabilis
pipilitin natin. Bukas, susulat po ako sa konseho na magkaroon ng special session ulit. Kasi po, ang sesyon lang ng konseho ay Monday and Thursday. Susulat ako para magkaroon ng special session. Yung aming nahanap ni City Budget Officer Attorney Grace Chua at ni City Treasurer Jazz, nakakita kaming pera, yun po ang ipadadala namin sa Konseho ng Maynila para gumawa ng amendment sa CACAF. No? Para madagdagan yung salapi na inappropriate natin na dati sobra, ngayon unti-unti nang lumiliwanag ang database ng Maynila para po ma-accommodate natin itong 23,217. Ngayon mga kababayan, wag naman kayo mag-alala, ako'y naniniwala, malawak naman po ang kaisipan ng Konseho ng Maynila. Tingin ko naman, ako po very optimistic, maaprubahan naman po. Ngayon, halimbawa po, naaprubahan, no? Halimbawa po, pipirmahan ko yan bukas. Yan po'y ipalalabas sa dyaryo sapagkat kailangan po as a matter of requirements. So kung yan mapapublish namin ng Sabado o Linggo, Lunes, pwede na nating gamitin muli yung additional funds to address reconsideration request ng mga barangay ng kanilang mamamayan na nasasakupan, na ating nasasakop sa lungsod ng Maynila. At para maging mas masinop at mas maging episyente, nagpahanap pa ako ng sobra ng konti para, kasi po itong 23,217 ay kanina lamang po itong alas 12. At baka mayroon pang mga request na darating. So, in-update ko lang po kayo, no? So, yung 13 million, nandyan na. Ibig sabihin, out of 23,217, mabibigyan natin bukas na bukas yung 13,000 kasi meron pa akong tangan na 13 million. Hindi ko na ipagpapalunis pa dahil nandyan naman. Yung nakulang, may proseso. At akin namang ikinalulugod na with our team sa city government, si Vice Mayor, Councilor, Department Head, may habit din po silang hindi natutulog. Talaga po pipilitin namin pagpuyatan at maayos sa lalong madaling panahon. Kaya antabay lang antabay lang. Pero ano ang good news? To cut the long story short and the processes na ipinaliliwanag ko sa inyo, consider this approved. So tomorrow, out of 23,000, 13,000 will receive the CACAF. Ayan po mga kababayan, makisuyo lamang sa mga nanonood, ako po nakikisuyo para po hindi tayo pabalik-balik ang tanong, no? Ako po'y pinipilit kong ipaliwanag steps by step. Panoorin nyo po ng buo ito para po doon sa mga pag kayo po ay nagko-comment at may mga tanong kayo, minsan nandoon po siya sa ating inilagay. So yan po mga kababayan, okay? Pangalawa na good news. Dumating na po ang tulong ni Pangulong Duterte ulit sa lungsod ng Maynila. No? Dumating na po ang 292 million. Ayan mga kababayan. Gusto ko lang magtapat sa inyo para at least alam niyo ano merong kakayanan lang ang lungsod at anong hindi kaya ng lungsod. Okay. Dumating na po ang 1 month equivalent ng aming IRA sa isang taon. Ibig sabihin ito, extrang pera. Yung IRA po kasi karapatan po ng bawat local government unit. Pero ang ginawa po ni Pangulong Duterte, nagbigay pa siya ng extra 1 month sa lahat ng local government unit
particularly dito sa atin sa NCR na nakita ko yung listahan. No? Ngayon, magkano po ang amount? 292 million. Bukas po, capital report, i-discuss namin sa inyo yan. Dahil ngayon po, pinaplano na namin saan gagastusin yung 292 million pesos. Okay. Ngayon mga kababayan, Mayor, di ba may problema ka doon sa cash kanina? Bakit naghahanap ka pa ng pera? Meron naman palang 292 million na pinadala ang national government. No? Mga kababayan, yung 292 million, meron po siyang specific purpose of utilization. Okay. Sa madaling salita, mga kababayan, sa Tagalog, no? Binigay yung pera, pero may karapat-dapat lang na gamit. Mayor, ano po yung mga sinabi ng national government? Ang sabi doon, pwede mo siyang gamitin. Ayan po mga kababayan. Para po, wag na kayong maniniwala kung saan-saang mga post-post. Ito po, ikinukwento ko sa inyo para po properly guided tayong mga taga-Maynila. Tayo. Importante kasi ang impormasyon. Saan yung 292 million? Sabi doon, pwede mo siyang gamitin laban sa COVID-19. Okay. Itong crisis. Sa mga anong gamit? Gamit ng ospital, gamit ng health workers, ng mga frontliners, or any food items and vitamins and medicine supplies and equipment. Ayun maliwanag po yan, ano? Food, any supplies, equipment, medicines, anything na ginagamit ng ating mga health workers. Ayan and all other things patungkol sa COVID-19. Kaya po, para lang sa kaalaman nyo, hindi ko pwedeng ipamigay yung pera na yon para tugunan yung special request o reconsideration ng mga tao. Kaya sa ibang bagay ako humanap ng pondo ng siyudad ng Maynila. Ibig sabihin, pera po ninyo. At nagawa naman po yun ng paraan. So, maliwanag po, bukas sa capital report, I think tonight still we're gonna have a meeting on what to prioritize, and I will explain it to you ano-ano ang mga bibili natin sa 292 million. Ayan, para po patungkol ito sa paglaban natin sa COVID-19. Ayan po ang to be exact is 292,690,487. Okay. Sumunod, tuloy-tuloy pa rin po ang ating ayuda sa mga na-stranded na mga estudyante sa lungsod ng Maynila na nasa kanilang mga dormitoryo, sa mga magulang ng itong mga batang ito, nasa mga taga Masbate, Marawi, Laguna, Bulacan, saan man kayo sa Pilipinas. Yung anak nyo nasa Maynila, nag-aaral na stranded, sa maliit naming kaparaanan, huwag ko kayong mag-alala. Kakalingain namin din sila bilang mga batang Maynila habang pansamantala silang naninirahan sa lungsod ng Maynila. No? Sumunod, ituloy-tuloy din po ang ating kadiwa. Non-stop po siya sa kani-kaniyang barangay. At natutuwa po tayo sapagkat palakas ng palakas po yung ating kadiwa at parami ng parami at palaki ng palaki. At pipilitin po natin yan. Yung kadiwang na itatag na natin a few months ago, mas palalakasin natin ang palalakasin ngayong mga araw na ito. Mga kababayan, nang sa ganoon, mabawasan ang mga tao na kailangan pang pumunta sa palengke. Dahil yun po nagiging isang challenge natin ngayon. Palengke lang at grocery ang bukas. No? So ang tao pupunta lahat sa palengke, nakakalimutan na mag-social distancing. No? But with this is one way also to unclog yung ating mga palengke. At today, nais kong ibalita sa inyo, 18 barangay na naman ang nagsoli ng sobra nilang natanggap sa KAKA from the city government, amounting to 668. Ayan po, nasa sa inyong screen. At mamaya ipopost ulit namin sino tong mga barangay na ito, katulad ng ginawa na namin sa mga nagdaang araw. Maraming salamat mga barangay officials. No? Tapos, nais kong pasalamatan si Senator Grace Poe
nagpadala po siya ng 100 sacks of rice. Ayan po si Brian po, ang anak po ni Senator Grace po. Nagpadala po sila sa ating lungsod ng 100 sacks of rice. Maraming salamat, Senator Grace po. Ayan ang mga tumulong na sa atin, Senator Pacquiao, Pangilinan, Cayetano, Grace po. Ayan na po. Tama ba ko? Senator Pacquiao, Senator Bongo, Senator Pacquiao, Senator Cayetano, Senator Grace po. Ayan, yan ang mga tumulong sa at Senator Pangilinan. Ayan po mga nagpadala ng tulong sa lungsod ng Maynila. Okay. So maraming salamat din po kay Mr. Cesar Montano. Isa po siyang artista. Kung maalala ninyo, taga Santa Ana, Batang Maynila rin yan. At Robert Gasa of Digama Waste Management Services. Nagpadala po sila ng 500 sacks of rice. Thank you very much, Mr. Cesar Montano at Robert Gasa. Maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat kay Stephen Wong. Nagpadala po siya ng 1,200 packs of 5 kilos na bigas. Ayan, mga kababayan. Okay. Bago ko magpatuloy sa mga pasasalamatan natin, nais ko lang ipabatid sa inyo. Mga lolo't lola ko, mga senior citizen, yung kagabing sinabi kong pinirmahan ko na 19 million plus para 13 million plus para do sa 9,120 na makakatanggap ng January, February, March na pensyon ninyo galing sa pamahalang lungsod ng Maynila ay sa aking pagkakaalam, as of the moment, habang nagkukwentuhan tayo, nakatanggap na kayo ng mga text messages na confirming na napadala na sa mga debit card ninyo ito pong senior citizen ID ninyo na Paymaya ay debit card po siya, nandito na po yung 1,500 nyo. Please, ayan, magamit nyo na. Ngayon, sa 9,120, mayroon pong tumalbog na 120 individual. Ano pong ibig sabihin yan? Ang mga lolo't lola ko, kaya mahalaga na yung binigay nyong cellphone number ay iingatan ninyo. Huwag ko kayo nagpapalit ng cellphone number. Kasi ibig sabihin tumalbog, hindi po active yung cellphone number na nasa inyo. Kaakibat noong card. Kaya mga lolo't lola ko, mga senior citizen, please, yung cellphone number na nakaakibat doon sa card ninyo, na smart number, wag po ninyong papalitan. Kasi hindi po mapapasukan ng pera yung inyong mga debit card. Pero, okay, mag-alala, inahanap na po namin yung mga number at pangalan, gagawa pa rin kami ng paraan. Pipilitin namin kayong hanapin yung 120. Ngayon, Mayor, paano po yung kaming mga walang card na senior citizen? Opo, ulitin ko ulit Bakit kayo walang card? Habang tayo nagdi-distribute January, February, March ng card para sa lahat ng senior citizen, habang nangyayari yon, tumama po ang krisis na ito, COVID-19. Kaya na-halt o nahinto yung pag-distribute ng card. Pero humigit kumulang 80,000 na po sana ang mabibigyan ng card na nalinis na database. Mga lolo't lola ko, may awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Hayaan ninyo. Ngayong gabi kami nagpaplano. Bukas ipapaalam namin sa inyo kung anong way, anong paraan ang aming maiisip para abutin namin kayo. May awa ang Diyos. Let me find ways paano namin kayo marireach sa mga panahon na ito. Na alam kong kailangan nyo ang mga small amount na ito. Maliit na pera pero alam ko may mapupuntahan ito lalo na sa katatayuan ninyo mga lolo't lola ko. Please, hang in there. Hang on. Please. We will, basta,
May awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Gagawa ko ng paraan. Hindi po ako titigil. Ha? So, doon sa mga masasayang lolo't lola, no, enjoy your pension from your city government. Utilize it, gamitin ninyo sa pamamarang kapakipakinabang sa krisis na kinakaharap natin ngayon. Mga kababayan, ulit, taus-puso ang pasasalamat ng mga taga-lungsod ng Maynila sa mga pangalang binanggit ko kanina na nagtumulong at sa mga tumulong at tumutulong pa sa atin. On behalf of the people of Manila, maraming salamat sa inyo. Metrobank Foundation and GT Foundation, 2,000 pair shoe cover, 2,000 pieces full face shield. Dongshi Town Mats Association Inc., Philippine Dongshi Chamber of Commerce, Philippine Dongshi Youth Committee, 120 sacks of rice. Mark Cloud, Spartan Tree Trading Corporation, 30 pieces face shield, 30 packs face mask. Bugsy B, 2,000 pieces Nutriban. Mr. and Mrs. William Ong, 2,500 raisin buns. Philippine Baking Society, 2,000 pieces raisin buns. Tinapayan Festival, 50 boxes of pandesal. AE Proteina, 200 trays of fresh eggs. ABS-CBN Kapamilya, ulit. 11 boxes shampoo, 11 boxes breading mix, 8 boxes ketchup, 48 boxes spaghetti sauce, 8 boxes caldereta sauce, 11 boxes soy sauce, 3 boxes vinegar. At Councilor Chris Bacani, Councilor of Port District, Sampaloc, Manila, 50 pieces mattress. Liberty Food Mart, 2,500 pieces raisin buns. Gerard and Ana Tomacruz, Metropolitan Trial Court Branches 10 and 21, 10,000 pesos. Maniti Family, 100,000 pesos. Chairman Rogelio Rivera Jr., Barangay 857, Zone 93, 120,000. Thank you, Chairman Rivera. So, sa inyo po mga kababayan, by this time, nakatanggap na kayo noong mask na pinamigay natin noong isang araw pa sa inyong mga barangay, at para sa lahat ng lalabas at gagamitin ang kanilang quarantine pass ay kailangan naka-face mask kasi po may bago ng batas sa lungsod ng Maynila na pinirmahan na po natin na bawal na po ang lalabas ng hindi naka-face mask. Yan po mga kababayan, yan po ang ngayong araw na ito. Muli mga kababayan ko, mahirap ano? Talagang napakahirap. Hindi po madali. Nauunawaan ko po ang pagkainip, bugnot, iyamot, hirap na dinaranas ninyo ngayon. Alam ko po, napakahirap. But we have to do this. We have to pay the price for a better world tomorrow. And this is for our children. Para ito sa mga anak natin at sa alinlahin natin at sa susunod na henerasyon. Kaya po, hinihikayat ko kayo, patuloy kayong magsikap na sumunod at kusang disiplina na tupdin ang mga panawagan ng gobyerno. Hindi po kami titigil in our own little way na maibsan man lamang ng kaunti ang inyong dinaranas na sakripisyo. Nandito ang pamahalang lungsod ng Maynila. Kaagapay ninyo, mga kababayan. At kung hindi man kalabisan, hinihikayat ko kayo ngayong gabi, bago kayo matulog, na ipanalangin natin ang mga taong may sakit. Hagkanawa sila ng kamay ng Panginoon Diyos na sila'y gumaling na agad. Ang mga taong nahihirapan, isama natin sa ating panalangin, na sana bigyan sila at kalooban sila ng Diyos ng kagaangan sa buhay. Lalo na yung mga taga-Delpan ngayon na nasunog kahapon. May krisis na, nasunugan pa. Patong-patong. Pero ako po'y naniniwala at patuloy na naniniwala sa Diyos na ang lahat ng ito'y mga pagsubok na kung saan ibinibigay sa atin ngayon
upang mapagtibay ang ating kaisipan, damdamin sa mga darating pang araw. At isa itong pamamaraan din, marahil, na ginawa ng Diyos para maipakita natin ang pagmamahal natin sa ating kapwa na baka nakalimutan na natin. Maraming dahilan. Wala tayong eksaktong alam na dahilan kung bakit nangyayari ito. But one thing is sure, isa ang siguradong eksakto, may kalaban tayo. Ang kalaban natin, COVID-19 virus. Kaya, kung di po kalabisan sa inyo, mga kababayan, patuloy tayong manalangin, sana nga matapos na itong lahat ng ito. Ipanalangin din natin ang ating mga frontliners na manatili silang ligtas. Na habang sila ay nagsasakripisyo at inalalagay nila sa alanganin ng kanilang buhay at kaligtasan, hindi nila alintana ang lahat ng iyon. Basta makapaglingkod sila sa kanilang sinumpang tungkulin base sa kanilang profesyon. Maraming salamat sa inyo mga frontliners, police, barangay, officials, and all other members of the government and our health workers, definitely. Sa mga lumisan na, mga nawala na nating mga frontliners, doctors and nurses, ipapanalangin po namin kayo at pinagpapasalamat namin sa pamilya ninyo ang inyong kabutihang loob na inyong idinulot sa ating kapwa sa pagtulong na mailigtas sa kapahamakan ang mga pasyenteng na-expose. Kaya po, mga kababayan ko, ilan pa ba ang kailangan mamatay? Ilan pa ba ang kailangan magkasakit? Ilan pa ba ang kailangan mahawa? Ilang numero pa ang gusto nating marinig bago tayo makinig na delikado ang ating kalalagayan, delikado ang ating pamayanan, delikado ang ating bansa, at higit sa lahat, nalalagay sa alanganin at delikado ang ating mga mahal sa buhay sa patuloy na paglabag ng iilan nating mga kababayan sa social distancing, quarantine. Pwede natin magawa ang mga magagawa natin sa oras na pinagkakaloob sa atin ng pamahalaan na makalabas. Pero kailangan may kusa tayong disiplina. Muli, mga kababayan, sa finals tayo rin na magkikita. Dahil walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. At may awa ang Diyos. Sana nga, makaraos din tayo. So, magandang gabi po. Pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Maraming salamat po. Manila, God first. Thank you.